Mga ka-Republic, maraming haters ang nagrereklamo. Masyado raw espesyal ang treatment ng PBA sa Barangay Ginebra. Daig pa raw ang mga champion teams. Yung ibang team daw nakaapat na laro na pero ang Ginebra nagbabakasyon pa rin. Mula pa raw noon hanggang ngayon, special treatment ang ibinibigay sa mga mag-aalak. Samantala, isang nakakadismayang talo na naman ang natikman ng SMB sa kamay ng Rain or Shine. Iniwan ang mga bataan ni Coach Yeng Diao sa takbuhan ng makupad na team ng magsiserbisa. Tikom ang bibig ng SMB coaching staff kung mayroon ba silang problema sa loob ng kanilang kupunan. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, muling nabigo ang SMB nang pabagsakin sila ng Rain or Shine sa laro kagabi 107-93. Malungkot na nagsiuwi ang mga SMB fans na nanood ng laban sa San Juan Arena. Umasa pa naman ang mga fans ng isang malaking bounce back win after na mag-collapse din sila sa endgame laban sa NLEX. Maalalang nagkaroon ng biglaang meeting ang SMB coaching staff after ng talo sa Road Warriors, ngunit kung ano man ang kanilang napag-usapan doon ay wala pa ring naging positibong resulta. Ibinigay ng Rain or Shine ang pangalawang sunod na talo ng defending champion. Pagkatapos ng laban ay nagkaroon ulit ng meeting ang coaching staff ng SMB, hindi nga lang singhaba o singtagal ng naunang meeting nang matalo sila sa NLEX. At sa pagkakataong ito, tikom ang bibig ng coaching staff. Hindi sila nagpa-unlock ng interview. May internal problem ba sa team ni George Gallant o si coach mismo ang problema? Sinasabing ang SMB ay isang powerhouse team na pinangungunahan nga ng 8-time MVP na si Junmar Fajardo. Nariyan sina CJ Perez, Mutaw Tua, Jericho Cruz at Don Trollano, kasama pa sina Simon Enciso at Chris Rosales. And just recently nga, nakuha pa nila sina Wami Chongson at Andreas Kahilig. Pero so far sa unang laro pa lang nanalo ang SMB at dalawang dikit na talo na ang sumunod. Maaga pa naman sa conference at mahaba pa ang panahon para maitama kung anuman ang mali. Kumbaga, mabuting makita ng maaga ang sakit para mahanapan ng tamang gamot. Sa inyong palagay, dapat bang gamutin o baguhin ang diskarte ni George Gallant sa pagtrato o ang rotation niya sa kanyang mga players? Katulad na lang sa kaso ni Jeron Teng. Isa yan sa mga players na maaasahan noon sa Alaska at nang mabili ng Converge ang PBA franchise ng Aces. Isa si Jeron Teng sa go-to guy ni Alden Ayo. Pero nang malipat nga ito sa SMB, naging bench warmer. Bihirang-bihirang magamit. Sa isang banda, lumalaki lang naman ang mga isyong tulad nito kapag napagtatatalo ang isang team. Alalahanan din natin ang SMB ang defending champion. Ibig sabihin, nakapag-deliver din naman ng goods si Coach George Gallant. Pero ang sabi nga, sinusukat ang husay ng isang coach base sa kanyang last performance. Dalawang magkadikit na talo ang huling performance ni George Gallant, kaya nasa ilalim siya ngayon ng mapanuring salamin ng microscope. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Singkad ng 2 linggo nang magsimula ang Commissioner's Cup at ngayong araw lang, mamayang gabi, magdidebut ang Ginebra. Laban ito sa kupunan ng NLEX na nasukat ang lakas ng pataubi ng SMB ilang araw pa lang ang nakararaan. Sabik na ang mga Ginebra fans na muling mapanood sa hardcourt ang Gin Kings, lalo na't ipaparada nila si Troy Rosario bilang bagong kabarangay. Sabik ang mga fans na makita kung paano babawi ang mga mag-aala mula sa pagkatalo nila sa Governor's Cup Finals. At mamaya nga, magdidebut ang kupunan ni Coach Tim Cone. Taglay ang bagong lakas dahil may bago silang big man. Makikita mamaya kung makapagdi-deliver agad si Troy Rosario para sa bago niyang kupunan. Una nang sinabi ni Coach Tim Cone, malaki ang maikukontribute ni Troy sa rebounding, defending, assisting, and scoring. Ngunit iniintriga ng ilan ang special treatment daw ng PBA sa Barangay Ginebra. Masyado raw napaboran ang Gin Kings sa game scheduling na ginawa ng liga. Talo pa raw ang mga champion teams.
Ekstrang 2 linggo raw ang ibinigay na bakasyon sa mga mag-aalak. Naka-4 na laro na raw ang ibang team pero ang Ginebra ay ngayong araw pa lang ang debut game. Binigyan po kasi ng konsiderasyon na 4 sa mga Ginebra players ay nasa Gilas, Pilipinas, si Scottie Thompson, Japet Aguilar, Jamie Maloso pero nasa injured list ito at si Justin Brownlee. Nasa Gilas coaching staff din po ang Ginebra head coach na si Tim Cone, si Richard Rosario at si L.A. Tenorio. Pagkatapos ng walang mantsang kampanya sa Window 2 ng FIBA Asia Cup Qualifiers, siguro naman ay deserve nila ang mahaba-habang pahinga. Katwiran nitong mga haters, nasa Gilas din daw naman sina Junmar Fajardo at CJ Perez ng SMB, si Calvin Oftana ng Talk and Text at si Chris Newsome ng Meralco. At nakailang laro na ang mga ito sa kani-kanilang team. Sa ating pong pagkakaalam, ang mga nabanggit na players ay may permiso naman mula sa kanilang mother team na magbakasyon din muna kung gusto ng mga ito. Pero pinili nilang maglaro ng maaga para matulungan ang kanilang team. Ngunit sarado ang mata ng ilan sa ganitong argumento basta ang sinasabi nila may special treatment daw talagang ibinibigay sa Barangay Ginebra. Lumalabas, bugbog na raw sa pagod ng ibang team pero fresh na fresh pa rin ang mga mag-aalak. At ito naman ang nakikita ng Halo-Halo Sports Republic sa bintang na iyan ng mga haters. Ganyan po kasikat ang Ginebra. May laro o wala ay pinag-uusapan. Nasa bakasyon pa ay iniintriga na. Hindi sila makatiis na hindi pag-usapan ng Ginebra, isang patunay lang na ang Gin Kings ang mukha ng PBA. Nagcha-champion man ang ibang team pero hindi may tatanggi, kumbaga sa pelikula, supporting role lang ang papel nila. Laging ang Ginebra pa rin ang main attraction ng PBA. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Francis Barbosa. Yes, ang daming inggit. Shoutout sa iyo, idol. Sa iyo rin, Reggie Jimenez. Ayan ka na naman, pinabibilib mo ako sa mga information na galing sa iyo. Shoutout sa iyo. Sa iyo rin, Borlagatan Donald, mula dyan sa Singapore. Shoutout sa iyo, idol. Sa iyo rin, Mr. Gemini 21. Pareho tayo, hindi na rin ako makahintay. Sa iyo rin, Emerito Tabayan, rather. Excited tayong lahat. Shoutout sa iyo. Sa iyo rin, Herminia Balingit. Salamat sa suporta, idol. Lagi kang nariyan. At sa iyo rin, Mercedes Espeleta. Yes, maraming manonood ng larong ito. Sa iyo rin, Gemma Rivera. Sana nga manalo tayo, buena mano. Shoutout sa iyo. At sa iyo rin, Cecilia Gibara. Salamat po sa suporta. Salamat din. At sa iyo, Papa Kiko. Yes, DLSU versus UP. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.